totoo mga kababayan. So ito, sunod mga kababayan. Speaking of mga palpak na nagawa ni Digong, katulad niyan, proyekto ni Digong sa Build at yung sa DPWH, yung mga drainage dapat, mga drainage na ano-ano sa para hindi bahain. Ngayon, nagulat kayo. 70% po ang mga drainage sa Maynila barado. Yun po ang totoo, kaya ang lalim po ng baha. Kaya pag binaha ang Maynila, pag galing ang tubig sa mga taas na banda, Antipolo, tapos Marikina, Bulacan, hindi makakalabas ang tubig basta-basta niyan kasi nababara nga sa Maynila. Doon pa ganun ang tubig niyan eh. So ngayon, pag barado ang mga drainage, talagang babaha. Susunod mga kababayan, ito na. Speaking of baha, PBBM, mga kababayan, nababahala. Bakit nga ba nababahala mga kababayan? Kasi ganito po. Nakita nyo naman kahapon na sa balita na meron daw insertion o budget itong ginawa ni Chis Escudero, insertion. Na 142.7 billion insertion sa national budget, ikinabahala ni PBBM na hindi umano natuwa si Pangulong Bongbong Marcos sa insertion di umano ni Senator Francis Chis Escudero noong siya ay leader pa ng Senado sa 2025 national budget na umabot ng 142.7 billion. Nako, ito nga, ibibeto nga. Sino nga ba ang nagsabi? Si Tito Sen, mga kababayan. According kay Tito Sen sa People's Tonight, ayon kay Senator Vicente Soto or Tito Sen III, nagalit umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ko nga sa inyo di ba? Hindi matutuloy yan. Hindi matutuloy ang 142 billion na yan. Nagalit umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan nagalit. Sa 142.7 bilyong insertion di umano ni Senador Chis Escudero noong siya ay leader pa ng Senado sa 2025 national budget. Iginiit niya na kung alam umano ng Pangulo ang tungkol dito ay agad na sana itong ivibeto. Nako po. Sigurado akong hindi ito alam. Kung alam niya yan, siguradong veto yan. Nako na. Sinabi pa ni Soto na kailan umanong imbestigahan ang issue sa lalong madaling panahon, lalo't posible umanong ginawa ang insertion sa huling bahagi ng BICAM. Kabilang umano ang mga naapektuhan ng budget cuts ay ang Department of Education at Department of Health, habang ang ilang probinsya ay nakatanggap ng malaking pondo para sa infrastructure project sa flood control. Nako po. Naapektuhan daw di umano dito kung sakali man na inaprubahan ni PBBM itong 142 billion na isinisingit ni Chis Escudero sa national budget noong 2025. Maapektuhan dito ang project or ang pondo ng DepEd. Nako po mga kababayan, biruin ninyo. Kayo mga kababayan, papayag ba kayo dyan? Sa may mga estudyante dyan. Papayag ba kayo sa mga may estudyante dyan, yung may mga pinapaaral na anak, na instead na ang computer ay libre na magamit sa paaralan, kailangan mo na tuloy ngayon mag-provide ng tablet o cellphone para pang research ng anak. Diba? Ako, mga kababayan, kaya kong anuhin yan. Hindi talaga ako papayag na ikat ang budget ng DepEd. Ma'am Emma, maraming salamat sa iyong 800 yen super sticker. Hindi talaga ako papayag, mga kababayan, na ikakat kuhaan ang budget ng education or DepEd at ang PhilHealth. Una, kung inaprubahan itong 142 billion ni PBBM na isinisingit ni Chis Escudero, yung anak ninyong nag-aaral, syempre DepEd yan. Pag sinabi nating nag-aral, DepEd yan. Instead na yung anak mo, kadalasan pa naman ngayon mga kababayan, online. Ako, may bunso kaming kapatid babae nag-aaral. Bakit?
Instead na ang paaralan, may libreng computer yan, pwede kang mag-research doon pagkatapos ng klase. Kasi assignment mo yan, doon mo sagutan sa computer ninyo, sa computer room. Anong gagamitin mong computer kung ikinat nga para ibigay doon kay Chis Escudero? Di ba? So kung ako kapatid, kung ako magulang, kung ako kamag-anak na may pinapaaral, hindi po ako papayag na ganun. Bakit? Malaking tulong po mga kababayan yung sa research system ng mga estudyante. Bakit? Ang kapatid ko, kailangan nila ng tablet or cellphone ngayon kasi kadalasan sa mga assignment nila ay online. Di ba? Biruin ninyo mga kababayan, sa DepEd pa lang, high school, elementary, para ka nang nagpaaral ng college sa ganitong era. Bakit? Yung budget sana na pamasahin ng anak mo pauwi, papunta, napunta sa load. Napunta doon sa cellphone para mag-research. Napunta doon sa load. Napunta sa pambili ng cellphone or tablet. Bakit? Na instead, ang paaralan, ang DepEd, nagpo-provide sana ng mga computer yan. Asaan yung computer kung ikakat ang budget at ibibigay doon sa 142 billion na isinisingit ni Chis? Diba? Nababahala daw si PBBM according kay Tito Sen na kapag naipagpatuloy or naaprubahan ang 142 billion ni Chis Escudero, ikakat ang budget ng DepEd. Na halimbawa, sabihin natin sa DepEd 2 billion yan, magiging 1.5 billion na lang. So kawawa yung mga program doon. Paano yung mga program sa DepEd? Marami, may scholarship yan. Merong mga computer system yan. Meron yung mga feeding program. Meron yung mga libreng pagpagawa ng building o pambili ng mga upuan. Diba? So mababawasan na, gastusin na naman ng magulang. Kasi mas prioritize yung pondong isiningit ni Chis. According kay Tito Sen yan, makakat ang budget ng DepEd. So kung ako, magulang, hindi ako papayag. Instead na ipambabaon mo, magagastos pa sa load. Instead na pamasahin ngayon, magagastos pa sa load. Di ba? Kasi nakakat. Sunod, bukod sa DepEd mga kababayan na mababawasan ang budget, kapag napatuloy ang 142 billion na hirit ni Chis Escudero, ay makatan din ang Department of Health or DOH. Ngayon, sino po ang mga anak dyan na may inaalaga ang mga matatanda na mga senior citizen na kailangan na ng panggamutan? Papayag ba kayo na ang Department of Health kakaltasan? Saan ba kukunin yung libreng panggamot nun sa mga senior citizen? Saan ba kukunin yung mga pambibigay sa senior citizen na libreng check-up? Libreng gamutan? Di ba? Kung ikakat din ang budget ng PhilHealth, ng DOH at ang DepEd, alam nyo naman mga kababayan na malaking halaga po ang mawawala sa taong bayan, lalong-lalo pag ikat ang Department of Health budget. Kukunan, halimbawa, 2 billion ang budget sa Department of Health. 1.5 na lang kasi kukunin yung 500 million, ibigay doon sa 142 billion ni Chis. Di ba? Kawawa ang taong bayan. Yung magulang na may sakit na instead makabinipisyo ka ng libre sa Department of Health, makulang-kulangan na kasi kinakat ang budget binigay doon sa 142 billion ni Chis. Diba? Yung mga magulang na nagpapaaral, publiko na nga lang, pero ang sakit na sa bulsa, makakat na instead na pamasahin na punta pa sa load. Diba? Ayan mga kababayan, nababahala si PBBM sa nangyaring 142 billion insertion sa national budget na ikinabahala ni PBBM. Ang sabi dito, hindi umano natuwa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa insertion di umano ni Senator Chis Escudero noong siya ay leader pa ng Senado. Diba? So ngayon mga kababayan, bakit sinabi dito?
Iginiit niya na kung alam umano ng Pangulo ang tungkol dito ay agad na sana niya itong ibibeto. Sigurado akong hindi ito alam. Kung alam niya, siguradong veto yan. So ibig sabihin mga kababayan, na pirmahan na yata to ni PBBM. Yun ang masakit ngayon. Kasi ang sabi ni Tito Sen dito, siguro hindi ito alam ng Pangulo. Hindi yata niya ito nakita. Sigurado kung alam niya ito, ay siguradong ibibito yan. Naku po mga kababayan, ang laking budget oh, kilay oh. Kaya pala, sa impeachment, puro ka padili-padili. Kasi takot ka rin palang makalkal, mas matindi ka. Kung ang kay Sara 600 million, sa'yo billion, 142 billion ang sinisingit mo. Di ba? Biruin nyo mga kababayan. Siguro napirmahan na to ni PBBM. Wala na tayong magawa mga kababayan. Hindi ko lang alam kasi hindi naman ako nagtatrabaho sa Department of Finance. Kung sakali ba, pwede ba tong kunin ni PBBM at bawiin na ilagay na lang sa DepEd ito at sa DOH? Kasi kawawa naman yung mga matatanda na kailangan ng panggamot. Nakukuhaan yung budget, yung libre ka sana sa ospital, na kulang-kulangan na. Priority rapat ang education, health at EFP modernization. 'Di ba? Sir Ernesto Bungabong, Department of Budget and Management ang humahawak niyan, sabi ni Sir Elijah Silibre. Ang problema nga lang sir kung napirmahan na ni PBBM to. 'Di ba? Kasi sabi nga ni Tito Sen dito, iginiit niya kung alam lang umano ni Pangulo na tungkol dito ay agad niya itong ibibito. Sigurado akong hindi ito alam. Hindi nga ata ito alam ni PBBM mga kababayan. Ngayon nung nalaman ni PBBM, galit na galit. Hindi Oo, hindi umano natuwa. Nako, na-scam si PBBM dito. Napirmahan na noong December 30, 2024. Naku po mga kababayan, marami na namang magulang at pamilyang Pilipino dito natataas ang kilay at magsusunog ng bangs. Napirmahan na pala ito. Kaya nga nung nalaman ni PBBM, nagalit Di umano. Nagalit, hindi natuwa. Hindi kasi ito nabasa ni PBBM mga kababayan kasi nga siguro, kaya naman pala. Dapat ito yung inireklamo ni Digong Ito dapat, hindi dapat yung mga blanco-blanco sa bycam. Di ba? Dapat ito yung inano. Di ba? Hindi po totoo yun, ma'am. Oo, ginupit-gupit ko lang po yung pera na nandito. Saan po ako hahanap ng ganyang kadaming pera? Asaran po namin yan kanina sa sa GC na pustahan nga kay General Torre at kay Baste. Sabi ko, sila, may mga pera pinapakita. Wala man akong pera. Gupit ako, nag-print ako dito. Colored. Puro po fake money po yan. Actually, sa TikTok naglaro-laro po ako kasi pag totoong money kasi doon nababand. So, yun po mga kababayan. Napirmahan na pala ito. Kaya siguro nung nalaman ni PBBM, ayun, hindi ikinatuwa at nagalit. Kasi kung alam lang daw ito ni PBBM, ibivito daw. So, ibig sabihin mga kababayan, wala na pala. Maire-release talaga to. Walang magawa. Bakit? Napirmahan na pala Abangan na lang natin. Baka may bago na naman tong bagong luxury bags. Meron na naman tong Chanel, Prada, Bulgari, Gucci. Wala na mga kababayan. Sabi nga ni Tito Sen dito, 142.7 billion insertion sa national budget ikinabahala ni PBBM. Hindi umano natuwa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa insertion di umano ni Senator Francis Chis Escudero noong siya ay leader pa ng Senado sa 2025 national budget na umabot ng 142.7 billion. Kasi actually mga kababayan, makapal po kasi yung naturang libro. Sobrang kapal niya, ganyan siya kakapal Doon lahat ng mga babadgetan. Kung si PBBM, pipirma lang naman, hindi naman niya nabasa lahat-lahat yon. Meron palang isiningit itong si Kilay. Ngayon, nung isiningit ito ni Kilay, syempre, pipirma na si PBBM, tsaka siguro iginanon. Kaya pala mga kababayan, nung inisyo ito ni Digong, pero hindi po ito yung nireklamo ni Digong mga kababayan. So bakit daw pumirma ng mga blanco?
Kaya pala sabi ng mga senador, wala naman akong nakita. Naalala ninyo nung nagpirmahan sa BICAM? Wala naman akong nakitang blanco. Wala naman ganyang blanco. Wala talagang blanco. Yeah? Kasi naka-insert nga naman. Oh, ang problema ngayon mga kababayan, napirmahan na. Dapat ngayon, tutukan ito ng gobyerno na kung yung budget na yan ay naigawa ba talaga sa flood control project. Kasi flood control ang budget na to, mga kababayan, ay para daw sa Sorsogon, Mindoro. Ito po yun, mga kababayan, papanood ko sa inyo. Sana bantayan natin na mayroon sanang mga proyekto dyan sa iba't ibang lugar na mapunta sa tama itong 142 billion na to. Ito yun, mga kababayan. Saan ba yun? Yung 142 billion na isiningit ni Chis Escudero. Bantayan natin to, mga kababayan. Tignan niyo kung anong mga lugar ito sa Pilipinas. Ito po pakinggan ninyo. May ads lang. Bantayan natin kasi napirmahan na pala ito. Kailangan lang talaga siya, mga kababayan, na tignan natin. Ito po. Wait lang may ads lang. It's gotta be you. Uni Oil. Ito siya. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Chis Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionable flood control project. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Dapat bantayan ito. Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pagulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Trising. At bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragas ang parang baha ang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Chis Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang Sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na umabot ng 9.136 billion pesos. Kailangan yung Sorsogon, bantayan natin na meron pala yung 9.1 billion flood control project. Sana Sorsogon. Sino po ba ang mga namumuno dyan sa Sorsogon? Sino ang mayor dyan? Naisahan si PBBM. Diyos mio Marimar. Sino ang namuno dyan? Sorsogon. Ito, basahin ko Sorsogon, Escudero owns province. Kim in second with 9.1 billion. Sana yung Sorsogon bantayan natin, mga kababayan. Ito po 9.1 billion ang Sorsogon. Pumapangatlo, Mindoro, 8.37 billion. Sana yung lugar ng Mindoro, Sorsogon. Batangas, 7.32 billion. Magagawa kaya itong flood control na to? Davao, 7.2 billion. Magagawa kaya yan? Misamis Occidental, 6.5 billion. Quezon Province, 5.9 billion. Cavite, 5.6 billion. Valenzuela, 4.2 billion. Cebu, 4 billion. Lahat ng pinangalanan ko, binaha po yan ngayon. Sana, kung sino man ang mga namumuno dyan, huwag nyo pong bulsahin. Huwag nyo pong itago-tago. Nakabalita po yan. Baka hahanapan po kasi kayo. Baka sa sunod taon, pag nagbaha niyan, sasabihin nyo na naman, kulang yung 8.7 billion, kulang yung 7 billion, kulang yung 5 billion at 4 billion. Ito, bantayan natin itong mga lugar na to, mga kababayan. Cebu, Valenzuela, Cavite, Misamis Occidental, Quezon, Davao, Batangas at Mindoro at Sorsogon. Kasi yan ang pinakamalalaking budget na umabot ng 142 billion.
Mga kababayan, di Bulacan, basahin mo Kent, laki ang budget. Actually, wala namang ano dito. Flood control project got sa Isabol shared top 10 areas receive allocation. Escudero at 17 billion while flooding remains and chronic problem in the Philippines, particular typhoon season. Ayun, where does... Ito, continue natin. Ito pa. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA. Ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganun din ang construction ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese. Sinubukan natin siyang kunan ng pahayag dokumento, pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Ilan lang dito 12 billion ang Bulacan. 12 billion. Mas malaki kaysa Sorsogon. Tanong ko lang. Umidad na lang ako ng ganito. Ang Bulacan hindi natigil ang baha dyan. Saan po napunta ang 12 billion na yan? Ano, kada taon na lang? Billion-billion ang project? Bulacan! Ako po'y nananawagan. Bulacan, baka sa 2026 budget, baka another 12 billion na naman. Hindi pa ako pinanganak yung Bulacan, binaha na yan. Nakatira kami ng Pulo, Valenzuela. Nakatira kami ng, yung likod namin, bahay ni Padre Peo. Diyan sa Bulacan, likod ng Ubando. 'Di ba? Diyan sa Ubando. Nakatira kami diyan, ang lalim ng tubig diyan. Hanggang ngayon ba naman baha pa rin diyan? Saan napunta yung 12 billion na yan? December 2024 pa yan napirmahan 2025 na ngayon. Yung Ubando, ang lalim diyan. Diyos ko po, grabe baha dyan. Hindi pa rin natapos-tapos hanggang ngayon. Yung likod ng yung simbahan sa Pulo, sa Valenzuela, tsaka yung sa Ubando. Ang lalim ng tubig dyan. Minsan nga, kahit nasa loob ka lang ng bahay, pwede ka mamingwit ng bangus Diyos ko, 15 years old ako, tumira kami dyan. Nag-edad na lang ako ng 20, magti-30 na ako, baha pa rin dyan. Kininam. Ano yung kada year? Billion ang budget, tapos yung baha, tuloy pa rin? 12 billion? Diyos mio, Marimar. Kaya pala, ayaw nyong i-impeach si Sara kasi pag nakita yung mga pork barrel ninyo, mas matindi pa pala sa confidential fund ni Sara. Kaya nga si PBBM nadismayat, galit na galit, kininam. Kaya pala, 18 kayong pumirma. Kaya pala, ayaw nyong ituloy yung impeachment, ayaw nyong kalkalin yung 600 million ni Sarang confidential fund. Kasi pag kayo'y binalikan ni Sara, makakalkal yung 142 billion ninyo na pork barrel. Nako po, Diyos mio, Marimar, mas matindi pa pala kayo kay Sara. Sorsogon, kamakailan lang, binaha, lumangoy si Mama Lenny hanggang dibdib. Kailan lang yon? Last 3 months lang. Ma'am Norma Duro, maraming salamat po ma'am sa yung 1,600 yen super sticker. Naalala nyo sa Sorsogon na si Mama Lenny Robredo lumalangoy doon? Yung tubig hanggang first floor, nasa second floor lahat ng tao? Di ba?
Kaya pala, pipirma, ura-urada kayong pumirma dyan, 18 senador, ayaw ninyong ituloy yung impeachment kasi makakalkal yung 600 million confidential fund ni Sara. Pero sa inyo, 142 billion. Di ba? Kaya sa Tito Soto, nga, galit na galit si PBBM. Di umano, kung alam lang ni PBBM, binibito na niya ito. Wait lang mga kababayan na naririnig niyo po. Si PBBM, di umano. Kaya pala, ayaw ninyong ituloy yung impeachment. Abolish nyo na yan. Eto, mga kababayan. Sunod. Ano nga ba ang sunod, mga kababayan, dito? Tapos na tayo dyan. Alam nyo na kung anong kadahilanan. Kung bakit ayaw nilang ituloy ang impeachment, mga kababayan. Ayaw nilang makalkal ang confidential fund ni Sara kasi takot din silang balikan sila ni Sara at kakalkalin yung pork barrel nila. 142 billion. 2025 budget yan ha. Paano yung 23, 24, 22? Yung 2022, 2023, 2024. Asaan yung budget nung year na yon? 2025 budget yan ha. Asaan yung 21, 22, 23, 24? 4 na taon bago mag 2025. Magkano ang mga budget nun? Naku po, mga kababayan. Kaya nga pala, ayaw nilang ituloy ang impeachment. Kasi baka pag binalikan sila ni Sara, isa-isahin silang hanapan ng pork barrel. Kung naalala nyo si Jinggoy, naalala nyo si Bong Revilla, at si Juan Ponce Enrile, nakukulong dahil dyan. Baka may senador na namang makukulong yan. Kaya pala sila takot. Kung tinulong sa mga taong maayos pa, di ba? Naku, i-abolish nyo na yan, mga kababayan. So, dito tayo, mga kababayan, kay Sara Duterte. Ano na naman tong kay Sara Duterte? Actually, mga kababayan, natatawa po ako dito sa balita. According dito, mga kababayan, sabi sa balita, eto, BP Sara missing in action kapag may bagyo. Ito po nakalagay, mga kababayan. Like po tayo. Share and subscribe. Kaya pala nagpakilay. Nagsunog na ng kilay. Ito po, mga kababayan, according sa People's Tonight. BP Sara missing in action kapag may bagyo. Basahin natin mga kababayan. Ang lupit na mga senador natin Oo, baka ma-amnesia na yan sila, Ma'am Nora Nereda. Ito, mga kababayan. Usap-usapan muli ang pagiging MIA or missing in action ni Vice President Sara Duterte kapag may kalamidad na kinakaharap ang Pilipinas. Matapos siyang matamaan ng isang rally, matapos siyang mamataan sa isang rally, mataan sa isang rally sa Dahig, Netherlands, sa gitna ng pananalasa ng magkasunod na bagyong Krising, Dante, Emong sa Pilipinas. Matatanda ang Hulyo noong nakaraang taon ng palihim na bumabiyahe si BP Sara kasama ang kanyang pamilya para magbakasyon sa Germany habang isinasalanta ng bagyong Christine ang malaking bahagi ng Metro Manila. Di ba? Napansin ninyo na kada na lang may bagyo, wala si Sara or missing in action Vice President.